Pangako ng Administrasyong Marcos na 20 per kilo na bigas inilunsad na sa Cebu. Makati Subway na inaasahang magpapagaan ng trapiko na antala. Sa dami ng naggagandahang kandidata, sino nga ba ang nagwagi sa Miss Universe Philippines 2025? Mamaya yan kay Chika Queen. Mindanao, mula sa taus-pusong paglilingkod, narito ang mga balitang totoo. Administrasyong Marcos na 20 per kilo na bigas inilunsad na sa Cebu. Natupad na nga ba ang pangarap ng mga Pilipino ng walang bigas? Alamin natin yan kay Kian Lopez. Magandang araw, Ram. Lungoyon mula sa Cebu Public Market. Maaga pa lamang ay pinilahan na ng mga residente ang mga bilihan ng bigas matapos ang anunsyo na 20 na lamang ito kada kilo. Sa ilalim ng programang inilunsad ng Department of Agriculture, pinapayagang bumili ng hanggang 10 kilo ang mga mamimili. Bagamat isa itong malaking tulong, pansamantala lamang itong ipatutupad. Ayon sa COMELEC, ipagbabawal muna ito sa loob ng 10 araw bago ang halalan dahil sa ayuda ban. Inaasahan namang maipagpapatuloy ang programa pagkatapos ng eleksyon 2025. Tanging mga kabilang lamang sa vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens, solo parents at persons with disabilities ang inaanyayahan na makilahok sa unang bugso ng pamimigay. Tinatayang umabot sa 500 sako ng bigas ang naibenta dito lamang sa Cebu Provincial Capital ngayong unang araw ng Mayo. Pinangunahan naman ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Jr. ang paglulunsad ng programa. Upang patunayan ang maayos na kondisyon ng bigas, nagsain siya sa harap ng kamera. Aniya, layunin ng programa na bigyang dekalidad at abot kayang bigas ang bawat pamilyang Pilipino. Mula rito sa Cebu, ako si Kian Lopez para sa Balitang Totoo. Naboto ka ba ng tama? O naboto ka nang may tama? Ngayong halalan 2025, siguraduhin ang iboboto ay hindi puro pangako. Mula sa taus-pusong paglilingkod, narito ang mga balitang totoo. Makati Subway System na inaasahang magpapagaan ng trapiko na inatrasan ng Philippine Infradev Holdings Incorporated na siyang developer na kaakibat sana ng City Government of Makati. Tututukan yan ni Rome Mojica. Inihayag ng Philippine Infradev Incorporated ang pag-atras sa pagpapatayo ng Makati Subway nitong ikalawang araw ng Mayo dahil sa pagpabor ng Korte Suprema sa Taguig kung saan ang mga barangay Sembo, West Rembo, Pembo at iba pang barangay ay dating nasa Makati ay ngayon inilipat na sa Taguig. Ang subway ay pinangako ni Makati Mayor Abby Binay noong October 2018, ngunit ngayon ay wala ng kasiguraduhan kung matutuloy pa. Kinontra naman ni Taguig Mayor Lani Cayetano ang mga alegasyon na tinanggihan nila ang proyekto. Aniyay hindi sila nakonsulta tungkol sa bagay na ito. Tinatayang umabot sa 44 na bilyong piso ang nalugi sa Infradev dahil sa jurisdiksyon na ginawa ng Korte Suprema. Kaya naman dumulong ang kumpanya sa isang arbitration proceeding sa Singapore International Arbitration Center upang maresolba ang joint venture agreement kasama ang Makati City. Sa orihinal na plano, magkakaroon ng 10 underground stations mula Makati City hanggang Bonifacio Global City na may 11 kilometro. Inaasahang ito ang sagot sa Makati traffic, ngunit imbes na solusyon, nadagdagan pa ang suliraning kinahaharap na naturang syudad. Ako si Rom Mojica para sa Balitang Totoo.
Grace at Girl ang nasaksihan sa Miss Universe Philippines 2025 at ang bagong queen, walang iba kundi si Maria Atisa Manalo from Quezon Province. Ito ang aking chika. All eyes were definitely on Atisa Manalo habang rumarampa siya in her stunning, flowing evening gown na para bang lumulutang on stage. Mas lalo pa siyang hinangaan ng crowd nang ipamalas niya ang kanyang talino at paninindigan sa Q&A round. Sa isang unforgettable moment, nadapa si Atisa ngunit sa halip na mataranta ay mabilis siyang tumayo with a smile at nagpatuloy sa pagrampa. Kaya naman, she's not just a beauty queen, she's a queen with a purpose. Ayon kay Atisa, naging inspirasyon niya ang kanyang late grandmother on her Miss Universe Philippines journey. Truly inspiring, hindi ba? Laban sa 65 nagagandahang kandidata, itinalaga si Atisa bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 na gaganapin sa Thailand ngayong Nobyembre. At yan ang mga ganap sa Miss Universe Philippines 2025. At ako si Kiel Kanya, ang chikadorang laging nasa eksena. Ako si Queen Chika! Para hindi pagkismisan, paligo ng maayos. Sa safeguard, safe ka na sa germs. Safe ka pa sa chismis. At yan ang mga balitang totoo. Muli, ako si Ram de los Reyes mula sa taus-pusong paglilingkod. Narito ang mga balitang totoo. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.